Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating every Wednesday online service. Ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. So ngayon pag-uusapan po natin yun sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Alam po ninyo, pag nakaranas tayo ng pag-ibig, nakaranas tayo ng pagmamahal, talagang nagbabago yung pananaw natin sa buhay. At lalo na kung ang nagsabi sa iyo ng mahal na mahal ka, yung nagkaroon po ng tinatawag na sumpaan o pangako. Kaya sa gabing ito, titignan po natin dito sa awit 119 kung paano sinabi ng mga awit gusto niyang maranasan yung dakilang pag-ibig ng Lord. Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa ating Diyos para lalo nating makita at matutunan kung bakit itong mga awit hinihiling niya na lalo niyang maranasan, ma-experience yung dakilang pag-ibig ng Lord. Panginoon, salamat sa gabing ito dahil alam po namin ikaw ang magtuturo, magpapaunawa sa amin ng iyong mga salita. At alam po namin sa pamamagitan po ng iyong salita, makikita namin yung kahalagahan na talaga na ma-experience namin yung dakilang pag-ibig. Kaya nga sa mga oras na Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pangunawa, pagkaintindi sa tulong po ng iyong Espiritu Santo para makita namin kung bakit ang mga awit talagang humihingi, gusto niyang maranasan yung dakilang pag-ibig ninyo. At alam po namin, Panginoon, pagkatapos namin mapag-aralan ito, ito rin ang kahilingan namin, lalo namin maranasan ang yung dakilang pag-ibig. Muli, hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Sabi po rito sa awit 119 verse 41, sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo. Ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako. Bakit gusto ng mga awit? Bakit gusto ng mga awit na madama ang dakilang pag-ibig ni Lord? Ito, number 1, upang sumagot ng tama. Sabi rito sa awit 119 verse 42a, upang yung nanlalait sa akin ay masagot ko. So paano ba natin sasagutin yung mga taong nanlalait sa atin? Kasi napakahirap pag may nanlalait sa atin kung susuklian natin ito ng tinatawag na papatulan natin at kung paano tayo nilait, lalaitin din natin yung mga tao na nanlalait sa akin. Parang ganito. Pag sinabi sa iyo na, halimbawa na, ang ano mo naman, ang bagal-bagal mong kumilos, anong sasabihin mo sa kanila? Pwede kasi na dahil sa inis mo o sa galit natin, pwedeng sabihin natin, ang bagal-bagal ko, ikaw nga ang pinakamabagal yata nakilala ko eh. So, ibig sabihin, pwede natin yung tinatawag sa ngipin sa ngipin, buhay sa buhay. Pwede nating patulan itong mga taong ito. Pero, again, sabing ganun nitong psalmist, gusto niyang madama lalo yung dakilang pag-ibig ng Lord. Dahil gusto niya kasi ay masagot niya yung mga tao na nalalait sa kanya. Sa paanong paraan? Tingnan po natin dito sa awit 42:10. Kalooban ko'y nanghihina sa paggutya ng kalaban. Habang sila nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Kaya nagpray ang mga awit, need niya nang isasagot sa mga mangungutya sa kanya. Dahil sa pagiging believers niya, need niya na sabihin ang kapangyarihan ng Lord. Nasasabi ito ng mga awit dahil sa experience niya ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po, hindi mo masasabi sa kanila, doon sa mga taong nanlalait sa atin na mahal ka ni Lord kahit na anong mangyari. Kung hindi natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, dahil naranasan natin yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos, natututo tayo sumagot dito sa mga tao na nanlalait sa atin sa tamang paraan. Di ba? Sa tamang paraan. Tingnan nyo, ang ating Panginoon, di ba? Ilang beses ba nilait siya pero nag-retaliate ba siya ng hindi maganda? Palagi ang sagot niya, naawa siya dito sa mga tao, mga nanlalait sa kanya. Kaya sabi niya, nagpray ang mga awit, need niya ng isasagot sa mga nangungutya sa kanya. Dahil sa pagiging believers,
niya, need niya na sabihin ng kapangyarihan ng Lord. No? Nasasabi ito ng mga awit dahil na-experience niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Gaya nga po ng sinabi ko, hindi mo maibibigay ang isang bagay kung hindi mo naranasan. Hindi mo masasabi sa kanila ang kabutihan ng Diyos kung hindi natin nadama o hindi natin maalala. Teka, itong nandalait sa akin ang aking Panginoon, nilait din. Itong ang ating Panginoon, tinukso rin ng demonyo. Nilait ng demonyo. Pero still, ang response ng Lord, ginagamit niya ang salita. Ibig sabihin, sinasagot niya ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi kapag sinasagot natin salita ng Diyos, dinideclare natin yung katotohanan na sinasabi na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay mabait, na ang Diyos ay nagbibigay ng verdict o hatol doon sa mga tao na gumagawa o nangungutya sa atin. Kaya nga, ang pangontra ng ating Panginoon dito sa mga tao na kagaya ng demonyo na nagkukutya sa Kanya, salita ng Diyos. Kaya pag may nangungutya sa atin, humiling tayo sa ating Panginoon, ipaalala ang Kanyang salita. Paano ba tayo magre-reply? Paano ba natin sasagutin yung mga tao na nanlalait sa atin? Kailangan tama ang sagot natin dahil gusto din natin itong mga taong ito ay hindi mapahamak. Diba? Ang ating Panginoon doon sa mga nanlalait sa Kanya, hanggat maaari, ayaw niya sagutin ito ng pabalang dahil gusto niya maakit ito sa pananakit. Tingnan niyo si Pilato. Diba, nung may mga sinasabi yung mga law of the, yung mga leader, nung unang panahon, nung kinukutya ang ating Panginoon, walang reply si Lord. Kasi alam ni Lord kung kailan magsasalita at kung kailan hindi magsasalita. Tayo din. Kung minsan may time na para matigil na lang, wag na tayong magsalita. Bakit? Kasi baka magkamali pa tayo ng sasabihin. Which, pwedeng ibalik sa atin, sabi niya ganito eh. Makakasakit tayo. Hayaan mo silang manakit sa atin kasi si Lord naman total bahala dito sa mga tao na nangungutya sa atin. Pangalawa, bakit? Bakit nga ba? Gusto ng mga awit madama pa ang dakilang pag-ibig ng Lord. Letter B, upang mahayag na siya ay may tiwala sa ating Panginoon. Awit 119, verse 42. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. The more we experience God's great love, the more na pinagmamalaki natin ang ating Diyos. Totoo naman po ito eh. Di ba? Huwag na tayong lumayo sa asawa natin. May ginagawa ng maganda sa atin. Di ba pinagmamalaki natin? Ako, mahal na mahal ako ng asawa ko, pinagluluto ko, ginagawa yung ganito, nilalabahan yung damit ko. O kaya yung tatay, pinagmamalaki ka, halimbawa ng anak ko, yung tatay ko, lahat na yata ng pwedeng gawin para mapabuti ako, ginagawa. So, ibig sabihin, kahit na mayroong ginagawa sa atin na hindi maganda, pero, dahil maganda yung sagot natin, maganda yung reply natin, napupunta ito sa tinatawag natin na nasasabi nila na tayo ay totoong may tiwala sa ating Panginoon. The more na kinukutya tayo, hindi tayo kumikibo, sinasabi lang natin na bahala si Lord, may tiwala ako sa Kanya, siya ang gagawa. O kaya kinukutya tayo, yung mga kaibigan natin sinasabi, hindi ka ba magre-reply dyan? Anong sasabihin lang natin? Ang Diyos ang nakakabatid, ang Diyos ang nakakaalam. So, ibig sabihin, the more na nagsasalita tayo ng ganoon, ang mga tao na nasa paligid natin, mag-iisip, ay, totoong may tiwala ito sa Diyos. Kasi hindi siya nag-retaliate. Hindi siya gumaganti. Alam niya na mayroong Diyos na tutulong at gagabay sa Kanya. No? Kaya kung minsan, sasabihan pa tayo, nilalait tayo, bobo ka ba? Parang ganito po, uulitin ko po ito. Palagi kong ulitin ito. 2 beses po ako nakapulot ng pera nung kabataan ko pa. Siguro kung di po ako nagkakamali, 1986 yun. Nakapulot po ako ng pera, clutch bag. Ang laman po ng pera ay nasa 55,000. At that time, ang 85, 86, ang 55,000 ay napakalaki. Napakalaki. Sinoli ko to dahil bumalik yung tao na nangangailangan, kailangan pa niya. Marami nagsasabi ng mga
kaibigan o kakilala, ang bobo mo naman, binalik mo pa yan. Eh wala namang nakakaalam kung saan niya naiwan yun. Pero hindi eh. Hindi eh. Kasi naniniwala ako na hindi ko pera yan at pwede akong pagpalain ng Lord, hindi sa pamamagitan ng ganyang bagay. Pagpapalain ako ng Lord. You know? At purihin ng Panginoon, maaring hindi ko napapansin o ngayon ko lang naalala, no, during those times, wala akong sakit na nararamdaman. Wala akong na-experience sa mabigat na actually, hanggang sa panahon ngayon yung matinding sakit, wala po. Bakit? Kasi, yung tiwala ko kay Lord, pinakita ko at nahayag yung kadakilaan ng Diyos. No? Kagaya po ng sinabi ko, 2 beses nangyari po yun. 2 beses ako nakapulot ng pera. Ang amount niya, kung di ako nagkakamali, isa parang 65. No, hindi ko na po matandaan eh. Ano yan eh? Yung isa parang 1986, yung isa parang, kung di ako nagkakamali, 1989. So, ganun po, nakapulot ako ng pera. No? Again, dahil marami nagsasabi, bakit sinuwali mo pa? Yung nilalait ako, napakaano mo naman, wala namang nakakaalam, ikaw lang nakakaalam. At that time, sasabihin ko po sa inyo totoo, hindi po ako ganun kaweldo. Yung ganung kalaking pera, malaking tulong ang magagawa sa akin. Pero salamat, dahil may tiwala po tayo sa Diyos, at nadadama ko yung kanyang pag-ibig, at alam ko, na sa pamamagitan ng kadakilaan ng pag-ibig na Diyos, po pwede, na kahit wala yun po, pwedeng magkaroon po ako ng sapat na biyaya galing sa ating Diyos. Kaya sinabi po rito sa awit 27:11, sabi rito, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan, sa ligtas na landas ako iyong samahan, sapagkat naglipa na ang aking mga kaaway. Again, dahil naranasan ng mga awit ang dakilang pag-ibig ni Lord, laman ng prayer niya ay masunod ang kagustuhan ng Panginoon. Kahit na may umuusik, kahit na mayroong nanlalait, ang nasa isip pa rin niya, Lord, ituro mo sa akin kung ano yung kalooban mo. Parang ganito, Lord, titrahin ko na ba ito? O papatulan ko na ito? Parang tinatanong. Ini-inquire niya. No? Sabi nga niya, sa ligtas na landas, ako iyong samahan. Bakit? Kasi naranasan niya yung pag-ibig ng Lord. Naranasan niya kung paano siya niligtas na Lord. Naranasan niya kung paano doon sa mga kaaway, iniligtas siya ni Lord. So, yung dakilang pag-ibig ng Lord, naranasan niya. Kaya naman yung tiwala niya ay palagi nahahayag sa pamamagitan ng kanyang aksyon, sa pamamagitan ng kanyang salita. No? Pangatlo, bakit gano'n na lamang ang kagustuhan ng mga awit na madama pa lalo ang pag-ibig ng Lord? No? Bakit? Upang mahayag ang katotohanan. Awit 119:43. Tulungan mong ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. So, ibig sabihin nito, the more na naradama natin yung pag-ibig ng Diyos, yung dakilang pagmamahal niya, the more na nagiging masigasig tayo, sabihin yung katotohanan. No? Kaya nga sabi niya rito, Lord, parang sinasabi niya rito, Lord, tulungan mo ko na wag kong makalimutan yung mga mabubuting ginawa mo sa akin. Bagkus, ihayag ko ito. Sabihin ko ito. Kaya nga po, yung tuwing meron pong tayong tinatawag dito sa church na Thanksgiving, dapat sabihin natin, ihayag natin ito. Bakit? Kasi sa pamamagitan nito, pinapakita natin, na meron tayong Diyos na talagang patuloy na gumagawa sa atin. No? Parang kagaya rito sa isang kwento sa unang hari 17:18. No? Ito yung si Elias, tinulungan niya yung mag-ina na taggutom, mamamatay na sila. Pero again, pinakita niya kung paano sa pamamagitan ng konting langis at nung arena, nagtagal ito. Nabuhay sila. Nagtagal pa sila at nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan dahil sa taggutom at ng panahon na yan. Nagtagumpay. At sabi rito kaya lang mayroong naging problema. Tingnan po natin. Unang hari, chapter 17, verse 17-18. Hindi nagtagal, kasi ito po yung nangyari, pinatira nitong biyuda
itong si Elias doon sa bahay nila. Kasi unang-una, tinulungan sila. Biro mo, nakaligtas sila doon sa tiyak na kamatayan dahil sa taggutom. No? Sabi rito, kaya lang merong senaryo, may pagkakataon na magugulat tayo. Tingnan natin. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda. Lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Verse 18, kaya't sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit ninyo sa akin? Lingkod ng Diyos, naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Tingnan po niyo, no? Tandaan po natin, iniligtas niya itong mag-inang ito sa tiyak na kamatayan sa taggutom. Tapos sa isang iglap, dahil nagkasakit yung anak at namatay, sinisisi itong si Elias. No? Alam niyo, kung minsan, mahirap magpaliwanag sa mga tao na sarado agad ang isip sa isang bagay. Sinisisi ng babae si Elias dahil sa pagkakasakit at pagkamatay ng anak ng balo. Nakakalimutan nung balo yung ginawa ni Elias doon sa taggutom, panahon ng taggutom. No? Pero si Lord, ginamit niyang muli si Elias para iligtas itong anak ng balo. Unang Hari, 17:19-21. Sabi ni Elias, akin na ang bata. No? At kinuha niya ang bata, ipinanhig sa itaas, sa silid ng kanyang tinutuluyan, inilagay niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin, Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Actually, si Elias parang nag-ano, no? Kung dito parang nagwe-wave, no? Parang siya mismo rin. Para, teka Lord, akala ko ba, mahal mo ako, akala ko ba, sinugo mo ako, ito na sinisisi ako. No? Sinisisi ako. Sabi nito, 3 beses dumapa sa bata at nanalangin ng ganito, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dahil sa dakilang pag-ibig ni Lord sa bata at kay Elias, iginawad ni Lord ang pagkabuhay muli ang bata. No, verse 22, dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Inakay ni Elias ang bata at ibinalik sa kanyang ina, saka sinabing, narito ang anak mo. Hindi ko po alam kung paano yung sinabi ito. Kung sa paraan na, eto na anak mo. Hindi ko alam kung paano yung sinabi. Pero mahalaga, nabuhay yung bata. Sabi niya, narito ang anak mo, buhay na siya. At sumagot ng babae, tiyak ko na, ngayon na kayo nga isang lingkod ng Diyos at nagsasalita si Yahweh sa pamamagitan ninyo. Sa wakas, yung una, hindi pa niya nakita na sila ay niligtas sa taggutom. Lahat sa paligid na ng nangamatayan dahil walang makain. Pero sila nabuhay noon. Hindi pa naniwala. Hindi pa naniwala. No? Sabagay, talagang kung minsan nakakatakot na wala yung anak mo sa isang iglap, nagkasakit. Talagang medyo ano to. Kaya lang, ito maganda eh. Dahil yung dakilang pag-ibig ni Lord ay nandun sa bata at nandun kay Elias, ginawa ni Lord na kamangha-mangha, in-amaze yung babae, pati na rin yung bata, binuhay na magmuli, kaya nabalik yung tiwala nitong balo na talagang si Elias ay lingkod ng Diyos. Alam nyo, ang ating Panginoon ay sobra-sobra ang pag-ibig kung tutuusin sa atin. Kung isipin lang po natin, titignan po natin, suriin natin mabuti, totoo, yung ginagawa pa ng pag-ibig ng Lord sa atin nasusuklian natin ng maayos. Ako, aminado po ako masasabi ko na siguro napakaliit lang ng porsyento na nasusuklian ko yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa akin. Pero again, wala kasing kondisyon yung pag-ibig ng Lord Ganon kadakila yung kanyang pag-ibig sa atin. Hindi tayo tinitreat ng Lord ayon doon sa kakayahan natin, kundi ayon sa kanyang dakilang pag-ibig. Kung isipin natin, hindi tayo karapat-dapat dito sa mga tinatamasa natin o yung mga bagay na meron tayo. Dahil, sa totoo lang, ako per se, mismo, hindi ko nagagawa ng malaking porsyento yung kagustuhan ng Diyos. But of course, dinadalangin natin na magawa natin.
Kaya lang, hanggat nandito ka nga sa lupa, nagkakamali, nagkakasala tayo. Pero salamat sa Diyos, dahil yung dakilang pag-ibig niya, tinutuwid, inaayos niya tayo. Tinatama niya kung ano yung dapat natin gawin. Sapagkat naniniwala tayo na ang salita, ang sinasabi ng salita ng Diyos, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo po'y manalangin. Tayo po ay lumapit sa ating Diyos. Pero bago tayo lumapit, ito po ay napakaganda eh. Ito po yung tinatawag kong kabuuan ng sinasabi ng Bible. Sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So base dito, dakila ang pag-ibig ng ating Diyos. No? Yung kanyang kaisa-isang anak, bumaba dito para tayo ay save, bigyan tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. To the point na siya ay namatay doon sa krus para tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ganyang katindi po, kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos. Suriin po natin mabuti. No? Bakit ba tayo hanggang ngayon ay buhay pa? Bakit hanggang ngayon tayo ay mayroon pang masasabi na paghinga, pasasalamat sa ating Diyos? Bakit? Kasi nakita natin, naranasan natin, at patuloy na ipinaparanas ng Lord ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Binibigyan yung iba sa atin ng extension para makita, ma-realize natin na kailangan talagang isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hindi po totoo yung sinasabi nila, kaya mahaba ang buhay ng isang tao kasi masamang damo. Wala pong ganun. Marami pong masamang damo na matagal nang namatay. Ang totoo po niyan, kaya nagbibigay ng extension ng Diyos sa bawat isa sa atin kasi yung dakilang pag-ibig niya, gusto niya, maranasan natin. Hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Kaya ngayon binasa natin, di ba? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag alis natin dito, papunta tayo sa sinasabing dakilang pag-ibig ng Diyos dahil sa kanyang katiyakan na inaantay niya tayo, na gusto niyang isama tayo doon sa kanyang kaharian. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Lord, sobrang dakila ang inyong pag-ibig sa amin at hindi mo hahayaan ang iyong mga lingkod ay laitin ng mga tao. Gagawa ka ng mga himala para lalong mahayag ang iyong dakilang pag-ibig dahil itong katotohanan na mahal po ninyo kami. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na hindi masasayang yung faith o yung buto na itinanim niyo po sa amin. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, itong butong ito ang magdadala sa amin sa mas maayos at matibay na pananampalataya. Sa mga oras ng Panginoon, maaring ang aking kapatid na nakikinig, kapatid, ikaw nakikinig ngayon, nararanasan mo ba talaga ng dakilang pag-ibig ng Diyos? Kukunti pa lang yan. Lalo mong mararanasan ang pag-ibig at dakilang pag-ibig ng Diyos kung isusuko mo, ibibigay mo sa Kanya ang iyong buhay at ihingi ka ng tawad sa lahat ng nagawa mo pagkakamali. Yun ang pinakamagandang dakilang pag-ibig. Bakit? Patatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating karumian, kagaya ng sinasabi ng 1 John 1:9. Gusto mo ba, kapatid, maranasan ito? Yung dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos? Ito yung pagkakataon. Hindi siyang aksidente na napakinggan mo, napanood mo, narinig mo ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin na aking sasabihin, gawin mo ito na lang gagaling sa iyong puso, angkinin mo ang panalangin ito kasi ito yung tanging paraan lamang para lalo mong maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Oo, nararanasan mo ngayon. Kapatid, ayaw mo ba to the max? Ayaw mo ba na magkaroon ka ng katiyakan para maranasan ang buhay na walang hanggan? Lord, sa mga oras ito, ako po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, sabihin mo ito sa Panginoon, huwag sa akin. Ano man yung pagkakamali, ipaalala sa ng Lord. Ipaalala sa atin ang ating pagkakamali. Hingi natin ng tawad. Sapagkat mismo ang ating Panginoon nagsabi,
Sa 1 John 1:9, patatawarin tayo at nilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. In Jesus' name. Kaya na rin, Panginoon, tinatanggap po kita at ako'y nananalig at sumasampalataya na ikaw lamang ang katiyakan ng aking buhay. Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, kapag tayo nanalig at sumampalataya, tayo ay ituturing na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, lalo nating mararanasan ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya sa mga oras ito, ang pag-ibig niya, nag-uumpisa, meron kang karamdaman, hilingin mo sa kanya ang kagalingan. Sige, sabihin mo sa kanya, ipaparana sa iyo ng ating Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng kagalingan. In Jesus' name, ang kinin mo. Sabihin mo sa kanya, yes. Yes. Emotionally, meron kang problema sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, kasama sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng tahanan, sa community na ginagalawan mo. Ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Panginoon, hilingin mo sa Kanya na matuto tayo magpatawad. Na matuto ka magpatawad. Yes, mahihirapan ka niyan. Kung meron kang kaaway, meron kang hinanakit kung kanino mang tao. Hilingin mo sa Panginoon na matuto tayo na patawarin itong tao na kagawa ng mali sa atin. Sino man yan? Sino man yan? O kung ikaw naman nakagawa ng kasalanan, paalala sa atin ng Diyos. Hilingin mo na paalala ng Diyos sa iyong pagkakamali at bigyan tayo ng boldness na lumapit tayo sa taong yon at humingi tayo ng tawad. In Jesus' name. Kasi ayaw ng Lord na meron tayong kagalit at may ayaw din ng Diyos na merong nagagalit sa atin. Gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng peace sa lahat ng tao. Dahil gusto ng Lord, masabi natin ang tungkol sa kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapatawad. Yes. Financially, nahirapan ka sa mga panahong ito? Tama-tama. Ang sabi ng ating Panginoon, siya ang ating great provider. Ang dakilang pag-ibig niya sa pamamagitan ng pag-provide ng pangangailangan, kayang ibigay ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya sa mga oras ito. In Jesus' name. In Jesus' name. O turuan din tayo ng Diyos na matuto tayo na gamitin natin yung mga resources na binigay ng Diyos sa tamang paraan. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes. Yes. Ang gusto ng ating Panginoon, gamitin natin yung mga resources na meron tayo sa tamang oras, sa tamang panahon. Yes, Lord. Yes. Tulungan din tayo ng Lord na makalaya tayo sa gawa ng kalaban sa lahat ng klase ng mga bagay na nagiging hadlang sa atin para makapag-serve tayo kay Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Kasi gusto ng Lord na lang lahat ng mga nananalig, sumasampalataya sa Kanya, gagamitin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagiging asin at ilaw natin sa sanlibutan to. Tulungan tayo ng Diyos. Makalaya tayo. Hilingin natin. Makalaya tayo sa anumang gawa ng kalaban para magamit tayo sa gawain ng ating Panginoon. In Jesus' name. Lord, salamat din sa aming mga kapatid, nagdiriwang ng kailang kaarawan, ng kanilang anniversary. Salamat, Panginoon, binigay mo ito, pagpapatunay lang ito ng iyong kadakilaan at ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Sa extension ng buhay, salamat po. Ito lamang ay dahil sa inyong dakilang pag-ibig. Yung pag-extension ng mag-asawa, pagsasama, dahil ito sa inyong pag-ibig. Dahil ikaw ang nagmo-motivate ng ibig sabihin ng dakilang pag-ibig doon. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, tinataas sa amin ng aming bansa, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, nabanggapan na nila yung tungkulin na ilagay mo sa kanilang balikat, kasi Lord, hindi isang aksidente na sila ay naalagay sa pwesto, ito ay merong approve po ninyo. Meron pong approval ito. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na magamit nila ng tama yung position na kinalalagyan nila sa mga oras na ito. Yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Kaya na rin, Panginoon, nakikita niyo po yung giyera ng Iran tsaka ng Iraq. Lord, ikaw ang nakababatid. Ikaw mismo nagsabi na hindi niyo pababayaan ang bansang Israel. Of course, ang mga Iranian, Panginoon, hayaan niyo na makita nila, na maunawaan at maintindihan nila yung liwanag na ano ba yung pinagkakaguluhan nila, yung pinagpapatayan nila. Kayo po magbigay ng liwanag sa
side ng Israel, pati sa side po ng Iran. Kasi naniniwala po kami, Panginoon, ikaw pa rin may kontrol ng lahat ng bagay at kaya mo na ipaliwanag, ipaintindi sa kanila ang kahalagahan ng buhay. Maraming nadidisgrasya, maraming namamatay, at nasisira po, Panginoon, ang kalikasan. At higit sa lahat, Panginoon, maraming mga tao ang dapat kikilalanin ka pa at mananalig sa iyo. At sa pamamagitan po ng inyong mga salita, sa pamamagitan po ng mga missionary na nando sa paligid na nananalangin, nagkakaisa po kami, Panginoon, ng totally kapayapaan dito sa lugar na ito. Of course, Panginoon, alam po namin, kagaya ng sinasabi ng inyong salita, na maaaring darating talaga yung mga ganitong sitwasyon. Bigyan niyo po ng tapang at boldness ang mananampalataya, ang bawat isa po sa amin, na bagampanan namin ang aming tungkulin para sa mga taong ito. Sa pamamagitan po ng even dito sa online, yung mga ganitong nag-recording, mabasa, makita ng bawat isa ang kahalagahan po ng talagang pagbibigay at pagpapatawad sa mga taong nagkakamali at nagkakasala. Salamat po ng Panginoon. Salamat po ng marami. At muli, Panginoon, pagpalain niyo po bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay tunay na makakaranas po ng pagpapala. Kaya muli, Panginoon, salamat po ng marami. At gayon na rin, Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga kapulisan at sundalo na banggapan na nila yung kanang tungkulin, na wala po silang kinikilingan, walang kinakampihan. Bagwas kung ano yung tama, yun po ang totoong magawa po nila. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan sa pagiging heroic nitong mga sundalo na ginagampanan ng tungkulin para proteksyonan ang bansang Pilipinas. Lord, hindi kami ganun ka-sophisticated sa aming mga gamit para panlaban sa gera, pero ang gera po talagang inaharap namin is yung spiritual warfare. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na magampanan namin yung tungkulin na palagi kaming lalapit sa inyo at magtitiwala. At salamat, Panginoon, hindi kami ganun ka-sophisticated, pero ang aming panalangin ay tunay na nakakaabot sa inyo. At yun ang pinakamakapangyarihan at yun ang pinakamagandang weapon na meron po ang bawat isa po sa amin. Muli, Panginoon, sa gabing ito, kinukomit namin, inaalay namin sa iyo ang lahat ng aming panalangin ito, hinihiling namin ito, at alam po namin na mangyayari ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayong magkatubili, mag-message po kayo, mag-PM po kayo sa amin, lalabas po dyan. Kung sa kayo pwede mag-PM, gayon na rin, kung ang mga prayer request po ninyo ay nasama po sa aming panalangin, at sinagot po ito, please, ano nyo lang po kami, inform nyo lang po kami, at ito po ay isang maging malaking kagalakan na kasayaan sa amin, na marinig namin na hindi nawawalan ng saysay ang aming pananalangin at paglapit para sa aming mga kapatid. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, ng Pateros Evangelical, nagsasabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.